Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel. At sumayin nyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayon, patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo mahuli sa mga ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos sapagkat madadagdagan ang ating kaalaman. Tandaan po natin, ang itinuturo po ng inyong lingkod ay mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang ating pong pinakapaksa ay hahanguin po natin sa mga sulat ni Juan 17:3. Basahin natin ang sinasabi po sa kanyang mga sulat, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, na makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. So, ibig sabihin, dito sa bagay na ito, may mag-ama na dapat natin makilala. Sapagkat may mga tao na hindi ito kayang unawain itong talatang ito, itong sulat ni Juan sa 17:3. Sapagkat sinasabi dito, ang kanilang konsepto at pag-iisip, iisa lang daw yung Diyos. Pero diyan, pinapakilala ni Juan at ang nagsasalita dito ang Panginoong Hesus. Sinasabi ni Jesus, makilala ng mga tao na tunay na Diyos yung kanyang Ama, pati na rin siya. Ano ho? At ito ating tutuklasin dito sa ating channel sa araw na ito. At ngayon, kung gusto mo lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't halika, inaanyahan kita na pag-aralan po natin itong mga sulat ni Juan sa 7:3 nang sa ganon lumago ang iyong pananampalataya sa Ama at sa Anak. Halika, umpisahan na po natin. Ngayon mga kapatid, kaya yun po ang naging topic natin ngayon sapagkat may mga ganito pong paniniwala ang mga tao, basahin po natin. Dalawa ba ang Diyos? Nakakasiguro ka ba na ganyan ang turo ng Panginoong Hesus? Kaya dito po natin aalamin sa mga aral at turo ng ating Panginoong Kristo kung may dalawa nga bang Diyos. Kasi ang iniisip natin, dapat isa lang. Kasi nga, ang problema pa ng iba, nagkaroon na nga ng tatlong persona, iisa pa rin ang Diyos. Kapag sinabing persona, may kanya-kanya yang kalalagayan. Hindi pwedeng iisa lang yon. Malinaw po ba? Kasi nga po, maraming tinatawag na Diyos sa langit, maging dito sa lupa. O ngayon, alamin po na natin sa kasulatan. Kasi hindi natin naiintindihan, napakaraming Diyos. Baka magkamali kayo ng pagkakilala sa Diyos. At ito po ay mababasa po natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo na kung saan ay hindi natin ito maintindihan kung walang magpapaliwanag. Ano ho? Ito po babasahin po natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo, unang Korinto 8:5. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa, marami po bang mga Diyos? Napakarami sa langit at sa lupa. At marami ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Di ba? Kasi nga po, para hindi tayo malito, magkamali kayo ng pagtawag sa Diyos ay napakaraming Diyos sa lupa maging sa langit. Magbasa nga tayo ng ibang salin. Sabi dito, ADB version, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos. Yan po. Kasi po yung salitang Diyos dito, small d ang ginamit. Ibig sabihin, pwedeng gumawa ng himala. Kasi nga po, ang pwede lang lumalang na mga bagay-bagay o lumikha na mga bagay-bagay, yung tunay na Diyos na ipinapakilala po ni Hesukristo, yung kanyang Ama, pati na rin po siya. So mag-ama lang po itong lumalang na mga bagay-bagay nito. Sila po yung tunay na Diyos. Bagamat maraming tinatawag na mga Diyos, hindi po yung katulad ng Ama at ng Anak. Malinaw po ba? Kaya minsan nadadaya ang tao na gumawa lang ng himala ang isang bagay, ay paniniwalaan mo na yun ay Diyos. Di ba? Kaya para hindi tayo magkamali sa pagkakilala sa tunay na Diyos, yan po ang ating aalamin ngayong araw nito. Kikilalanin natin ang tunay na Diyos, yung Ama, pati na rin yung kanyang anak. So ang mag-ama po dito, ang tunay na Diyos. Yan ang pinaka-topic po natin ngayon. Kaya mga kapatid, hindi po dapat tayo magkaroon ng pagkalito. Ano ho? Balikan natin itong tanong na ito. Kasi nga po, ganito pa ang paniniwala nila sa Diyos. Basahin natin. Kaya ito ay naging topic natin sa Juan 17:3. Sabi po nila, ito ang pagkaunawa nila. Babasahin natin itong 17:3 kasi mali ang kanilang konsepto o pagkakilala sa mag-amang ito. So basahin natin. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Hesukristo
na iyong isinugo. Kaya nga po tayo nagbabasa ng iba't ibang salin para lang po maunawaan natin ano ho. Kung ganito ang inyong pagkakilala, kasi po ito yung naging kaisipan nitong bumabasa. Kasi ang binasa po niyang version, MBB, wala pong problema kung meron tayong iba't ibang salin na babasahin. Ang maganda lang po kung meron tayong umunawa sa ating binabasa, ay magkakaroon tayo ng pangunawa. Pero kung ating bibigyan ng maling pagkahulugan, ay tayo na rin nagpahamak sa ating sarili. So, kailangan unawa lang po sa binabasa. Katulad po nito, MBB version, Magandang Balita Biblia. Doon ka lang bababase. Kaya nga dapat natin gawin, basahin sa isang version at kung ilang version yon basahin natin isa-isa. Kung alin ang lalabas na magandang unawa o kaya nating tanggapin sa ating pangunawa. Ano ho? Ngayon, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang sabi po dito sa nagkomento, yan ang turo ng Biblia, iisa ang tunay na Diyos. Dito sa kanilang binasa, iisa lang daw yung tunay na Diyos. Kaya ating baybayin ang mga bagay na ito. So ngayon, pagsamasamahin natin ng iba't ibang version, ADB, ASND, at Magandang Balita Biblia. Ito po, i-display ko po sa screen para makita natin ano ba yung tamang unawa dito. Ano ho? Kasi po yung kanilang pangunawa, iisa lang yung Diyos. Pero dito, may dalawang subject na makikita natin. Basahin natin sa ADB. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at, kasi po pag sinabing at, kasama yun. Di ba? Halimbawa, tayong dalawa, ikaw na nakikinig. Gusto mo bang sumama? Kung gusto mong sumama, ikaw at ako, parehas tayo magkasama. Ibig sabihin, magkasama tayo. Malinaw po? So pag sinabing at dito, kung ang tinatawag na Diyos na tunay yung Ama, ay pati na rin yung kanyang anak. Di ba't napakalinaw? Ganun po natin uunawain. Ngayon, ang iisipin niyo, iisang Diyos na tunay. Inisip agad nila, yun lang daw Ama. Si Kristo ba, hindi mo isasama? O, di ba? Sa isang salin naman, ASND. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Dito, kung gumamit po ng salitang lang, ang tunay na Diyos. Siyempre, tumutukoy yan sa Ama. Pati na rin sa anak, kung itutuloy mo. At, kaya po may salitang at, ibig sabihin, ito po ay kasama. Makilala rin nila ako na isinugo mo. Kaya nga po sinabing isinugo para makilala ang anak. Di ba? Ngayon, kung pagbabasihan natin itong sinabi mo sa MBB, hindi naman para magkaroon tayo ng pagkalito sa mga bagay na yan. Unawa din po. So, ganun din po ang magiging suma niyan o kahulugan. Iisa ang meaning niyan. O basahin din natin, MBB. Kasi ito po ay isang komento ninyo, di ba? Hinango po ninyo dito sa Juan 17:3 ng MBB. Tapos ang inyong naging pagkahulugan, yan daw ang tinuturo ng Biblia na iisa ang tunay na Diyos. Hindi mo ba isasama si Kristo na tunay na Diyos? Kasama po diyan kasi sinabi niya sa kanyang sarili at ang makilala si Hesus Kristo na iyong sinugo. Di ba't ang Panginoon Hesus Kristo nagsasalita dito? Kaya kung babalikan mo ito, hindi yan magkakalayo. Iisa ang kahulugan yan. Sa ADB, pinapakilala na merong ama at anak. Sa SND, may nagpapakilala tungkol sa ama at sa anak. Di ba? Ipinakikilala nga ng anak na siya ay anak ng Diyos. Dito naman po sa ASND, para makita din natin, mag-ama rin po ito. Na kung saan, kung papaano mo makikilala ang ama, dapat makilala mo rin yung kanyang anak na isinugo dito sa mundo. O ngayon, punta naman tayo sa MBB, Magandang Balita Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos. Iniisip natin, iisa. Minsan sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, mag-ama po yun. O, puntahan po natin yung Juan 10:30, di ba? Ang sinasabi po dito sa Juan 10:30 ay isinasama ni Jesus yung kanyang sarili. Di ba? Sabi po dito, ako at ang Ama ay iisa. So yan, isa-isang version po yan. Kaya nga po, pag sinabing ako, si Kristo po yun. At ang Ama, may sariling kalalagayan yung Ama. Pero sa kanilang kalalagayan, iisa yung kanilang katangian ng pagiging Diyos.
Kaya kung babalikan po natin yung ating binabasa kanina, hindi naman po yan malayo. Ano ho? Kaya yung mag-ama dito, dapat nating makilala. Ngayon, paano natin makilala? Kaya nga po, kung iisa ang inyong paniniwala, pananampalataya, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo, kaya sinasabi niyong 3-in-1 God, mali po kayo. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, tingnan natin ito, no? Meron tayong mababasang ganito. Ecclesiastes 4:9, sinasabi po dito, two are better off than one. Ibig sabihin, mas mabuti ang dalawa kaysa isa because together they can work more effectively. Napakalinaw naman po sa paglalanglaang po ng langit at lupa, napakaganda na. Kasi po, yung kumikilos doon yung mag-ama. Yung lumilikha ng lahat ng mga bagay, mag-ama. Kaya sinasabi po dito, two is better than one. Di ba't ganun din po ang pagkalikha sa tao? Nung nilikha ang tao, si Adan, di ba? Sabi ng Panginoon, hindi kailangan mag-isa si Adan. Kaya gumawa po ang Panginoong Jesucristo na makakasama ni Adan para makatulong sa ipinapagawa ng Diyos na bigyan ng mga pangalan ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Di ba't napakalinaw? Ngayon, kung ayaw pa ninyong paniwalaan ito, Tagalogin natin yan. Sabi po dito, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Tingnan po ninyo, kung iisa rin yung Diyos na kinikilala ninyo. Di ba? Ang sinasabi po dito, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Basahin natin sa ibang salin. Dalawa ay maigi kaysa isa. O di ba't napakaganda? Binibigyan tayo ng idea at pangunawa na kung saan kung ang ama lumilikha, yung anak lumilikha. Di ba't malinaw naman po? Sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Kaya po, mali po ang inyong konsepto na kung saan ipinagpipilitan ninyo na ito ay iisa lang yung tunay na Diyos. Hindi po. Marami tayong mababasa na kung saan ipinapakilala na tunay na Diyos ang Ama, tunay na Diyos yung kanyang anak. O babasahin po natin sa unang Juan 5:20 na kung saan ay maipakita sa atin ng kasulatan. Ano ho? Sabi po dito, basahin natin. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, naparito sa mundo. Yung naparito na anak ng Diyos, si Kristo po. Yun ho. Sinasabi po dito sa mga sulat ni Juan, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pagkaunawa, abay kikilalanin mo yung ama at anak. Ang mga taong hindi ito binigyan ng pagkaunawa, hindi na talaga maunawaan ito. Talaga ini-insist na, isa lang ang Diyos, isa lang. Paano ba yung anak, hindi mo natatawagin Diyos? Mismo yung ama, tinatawag na siya Diyos. O ngayon, bago ko natin ibigay yung pagka-Diyos ng anak, basahin muna natin ito ng maayos. Ano? Sabi po dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. So malinaw po, totoo po yun. Sinong totoo? Yung kanyang anak. May pagka-Diyos, tunay na Diyos. Kaya dapat natin makilala yun. Ang sinasabi po dito, no? Upang ating makilala na siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay ang kanyang anak na si Jesucristo. Yan po. Kung tunay na Diyos yung Ama, syempre dapat makilala din natin yung kanyang anak, tunay na Diyos. Kaya kung itutuloy natin, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga si Kristo po yung buhay na walang hanggan. Paano mo masasabing walang buhay na walang hanggan si Kristo? Kaya nung nabuhay na muli, wala na sa kanya ang kamatayan. 'Di ba? Kung yung Ama, wala yung kamatayan. Kaya sila po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Sila po yung pinagbumulan ng buhay na walang hanggan. Yan ang dapat nating malaman mga kapatid. Ano ho? Kaya kung babalikan po natin itong Juan 17:3, malino naman po dyan. Balikan natin. And this is eternal life. Malinaw po ba? Yung buhay na walang hanggan, kanino ba manggagaling? Di ba't sa ama at sa anak? Basahin natin ha.
that they know you, the only true God. O di ba, makilala din natin yung Ama, tunay na Diyos, and Jesus Christ, whom you have sent. Ibig sabihin, pati na rin si Kristo po ay kilalanin natin na tunay na Diyos. O, di ba't napakalinaw? Ngayon, balikan natin yung 520. Ituloy po natin sa pag-aaral na ito. No? Kung bibigyan po natin ito ng tamang pangunawa, basahin natin sa ibang salin. Sabi po dito, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. Sino po yung anak ng Diyos na naparito sa mundo? Walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus. Sabi pa dito, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos. Malinaw po ba? Si Hesukristo tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya nga si Kristo po yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga yung kaligtasan ibibigay sa iyo kung ikaw ay sasampalataya at susunod sa kanyang pamaraan at utos. Di ba? Napakaganda na makilala natin si Kristo sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya nga dapat natin malaman na si Kristo yung pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Baka sabihin nyo si Kristo lang, pati na rin po yung Ama. Sa Kanya, sa kanila nagmumula yung buhay na yun. Kaya kung babalikan po natin yung mga sulat ni Apostol Pablo, siya nagpaliwanag ng mga bagay na ito para maintindihan po natin. So pupunta po tayo sa mga sulat po ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Ano po ang sinasabi dito? Para magkaroon po tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita. So, puntahan po natin itong unang Korinto 8:6. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay. At nabubuhay tayo para sa Kanya at may isang Panginoon lamang si Hesukristo. Sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. So napakalinaw po ba? Yung Ama lumilikha ng lahat ng bagay, nabubuhay tayo para sa Kanya. Kasi nga po siya ang nagbibigay buhay, nasa Kanyang kapangyarihan. Ganun din po ang Kanyang anak. Kaya ang sinasabi po dito, si Hesukristo sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Meaning, may pinanggalingan din pala lahat ng mga bagay. Kasi nga po, mag-ama po ito ang lumilikha ng mga bagay. At sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Kung wala yung Ama, hindi tayo mabubuhay kung wala si Kristo. Kasi yun ang layunin po ng kanyang anak. Mapasaya yung Ama. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Di ba? Pansinin natin itong sulat na ito. Kaligayahan yung anak ng Ama habang lumilikha. Pupuntahan po natin sa aklat po ng... ito po'y makikita natin sa aklat po ng Kawikaan. At doon natin papapansinin yung Kawikaang iyon. Itong talatang ito ang magbibigay sa atin ng pansin para makilala natin na kung saan yung anak ng Ama ay kaligayahan ng Ama. Puntahan po natin ito. Kawikaan 8:30. Katulad ko'y arkitekto, sabi nung anak, na nasa tabi ng Panginoon yung Ama. Tandaan po niyo laging magkasama po ang mag-amang ito sa paglalang. Ano po sabi ng anak? Sabi po nung anak ng ating Panginoon Kristo, ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. So yun po yun. Kaya po ang mag-amang ito ang lumilikha at lumalalang ng mga bagay na yan. So malinaw po ba? Kaya huwag po niyo sasabihin mga kapatid na ang tinuturo daw ng Biblia ay isang tunay na Diyos. Hindi po. Ang itinuturo po ng ating Panginoon Kristo, yun po ay mag-ama. Siya at ang kanyang sarili ang tinutukoy po na kilalanin natin po ang mag-amang ito. Di ba? Kasi nga po, kung wala tayong pangunawa sa mga bagay niyan, paano natin makikilala ang mag-ama? Ngayon, mga kapatid, para lumawak ang ating pangunawa sa ating pag-aaral, pero kung ganito ang inyong pag-iisip na sinasabi nila, yan ang turo daw ng Biblia, iisa ang tunay na Diyos. Kung iisa, ibig sabihin, Ama lamang, hindi mo nakikilalanin ng anak na tunay na Diyos.
ay masasabi kang antikristo kasi ayaw niyang kilalanin ng ama at anak. Ngayon, ito po ang patunay sa mga bagay na yan. Babasahin po natin dito sa mga sulat po ni Juan. Basahin natin ano? Unang Juan 2:22, sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Kaya pag tumanggi ka sa anak, tumatanggi ka sa ama. 'Di ba? Kasi ayaw mong tanggapin ng anak ay mayroong pagka-Diyos. 'Di ba? Ayaw mong kilalanin na tunay na Diyos ang anak? Ayaw mo rin bang isama? Ang ama lang ba ang tunay na Diyos? Kasi ang ibang kaisipan iisa ang Diyos. Siya na rin ang ama, siya rin ang anak. Merong ganyang pagkakilala. Mga oneness po yun. Ano ho? Ang basehan nila yung Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Iisa lang din yun. Pero hindi nila naisip na mayroong sariling kalalagayan ng ama, may sariling kalalagayan ang anak. Kaya kung tumatangi ka sa mga bagay nito, isa kang sinungaling at antikristo. Kung itutuloy pa natin sa 23, basahin pa rin natin ito. Ang sino mang tumatanggi sa anak, yan, kung ayaw mong kilalanin ng anak ay tunay na Diyos, ay hindi sumasa kanya ang ama. Kasi kung gusto mo lang ama lang ang tunay na Diyos, ay ibig sabihin yan, hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. Yun ang kagandahan. Pagkikilalanin mo ang anak na mayroong tunay na Diyos, kasi tunay na Diyos din po yun ay sumasa kanya ang ama. Di ba? Kasi po aral at turo iyan ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo pakikinggan, hindi mo susundin yung aral at turo, anong sasabihin sa iyo? Anong tawag sa iyo? Ngayon, ito po ang patunay sa Kawikaan 13:13, ang taong tumatanggi sa turo at utos sa kanya ay mapapahamak, ngunit ang sumusunod dito ay gagantimpalaan. So salamat po sa araw na ito, naway natutunan po natin ang pagkakilala sa ama at sa anak, ang ama tunay na Diyos at yung kanyang anak tunay na Diyos. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig at kayo po ay lumalago sa pananampalataya. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po inyong lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat at sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo manatili sa ating buhay. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.